Ang mag-asawang sina Jessie at Gerald ay dumaranas ng problema sa kanilang pagsasama dahil nawalan sila ng oras sa isa't isa. Kaya upang maibalik nilang muli ang init ng kanilang pagmamahalan, ay nagtungo sila sa isang liblib na bahay sa Alabama. Matapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas, ay narating na nila ang isang magarang lake house. Samantala, nagtungo naman si Gerald sa silid upang uminom ng Viagra at umaasang mapapaligaya niya ng husto ang kanyang asawa. Habang nakabukas naman ang pintuan, nagpalit ng mapang-akit na nightie si Jessie at tinanggal ang tag nito, saka ipinatong sa istante sa ibabaw ng kama. Lumitaw naman si Gerald na may dalang kosas na ikinagulat ng asawa nito, ngunit hindi naman ito nagreklamo. Pagkatapos ay pinusasan na ni Gerald si Jessie sa kanilang higaan upang umpisahan na nila ang kanilang kaligayahan. Uminom muli ng Viagra pill ang lalaki at ipinatong ang isang baso ng tubig sa istante. Nagsimula na si Gerald sa kanyang ritual at nais niyang kunwari ay hinahalay niya ang kanyang asawa. Inutusan niya si Jessie na sumigaw upang humingi ng tulong. Hindi ito nagustuhan ng ginang, ngunit umayon na lamang siya sa gusto ng kanyang matandang asawa. Nang medyo nasasaktan na si Jessie, ay pinatitigil na niya si Gerald sa ginagawa nito. Sa tingin naman ni Gerald ay nagbibiro lamang ang asawa, ngunit nagalit si Jessie at pinapatanggal na talaga nito ang mga posas sa kanyang mga kamay. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-asawa at sa palagay ni Gerald ay ayaw ng kanyang asawa na painitin muli ang kanilang nanlalamig na pagsasama. Nakiusap muli si Jessie na tanggalin na ang posas, ngunit mas lalo itong naging agresibo. Lumapit si Gerald sa kanyang asawa at hinalikan, ngunit kinagat siya ni Jessie sa kanyang mga labi. Galit na galit si Jessie sa ginawa nito at sinabing hindi maaayos sa kanilang pagsasama sa ganoong paraan. Sinisisi naman ni Gerald ang kabiyak dahil hindi siya nito pinagbibigyang makipagtalik, dahilan kaya nasisira na ang kanilang pagsasama. Bigla na lang naninikip ang dibdib ni Gerald at nahihirapang huminga. Saka siya bumagsak ng wala ng buhay sa ibabaw ng kanyang asawang si Jessie. Akala ni Jessie ay nagbibiro lamang si Gerald, ngunit sa huli ay napagtanto niyang wala na itong buhay. Sinubukan niya itong gisingin sa pamamagitan ng kanyang paa, ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ito sa kama at nabagok pa ang ulo nito. Nagsisigaw si Jessie upang gisingin ang asawa, subalit unti-unting umaagos na ang dugo mula sa ulo ni Gerald. Matapos ng ilang oras, napagtanto ni Jessie na nasa mapanganib siyang sitwasyon. Ang kanyang malakas na hiyaw ay hindi epektibo at walang makakarinig sa kanya dahil ang kanilang bahay ay nasa isang liblib na lugar at wala man lang silang kapitbahay. Nakarinig siya ng kumakaluskos sa labas mula sa bukas na bintana at marahang yabag papasok ng bahay. Gayunpaman, lumalabas palang pumasok ang isang asong askal na natagpuan nila kanina. Lumapit ang aso at alam ni Jessie na nagugutom na ito at maaaring kainin ng katawan ng yumaong asawa. Binugaw ito ni Jessie upang mapaalis, ngunit dahil sa gutom ay lumapit ito sa bangkay ni Gerald at ninatngat ang kamay nito. Napaluha si Jessie nang makitang buhay ang asawa, kaya nakahinga siya ng maluwag at nakiusap dito na tanggalin na ang kanyang mga posas. Subalit, nakita pa rin niya ang katawan ng kanyang asawa na nakahiga sa sahig. Nanlamig siya sa takot. Napagtanto niya na ang lalaking kausap niya sa kanyang harapan ay isa lamang imahinasyon. Sinigawan siya nito at tinawag na duwag dahil sa pagtakas sa realidad at takot sa multo ng nakaraan. Nagalit naman si Jessie kaya inipon niya ang kanyang lakas at tinila ang kanyang kamay mula sa pagkakaposas at nakalaya. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na isa lamang pala itong imahinasyon at nakahiga pa rin siya sa kama.
Hindi nagtagal ay nagsimulang magtalo ang kanyang sarili at guni-guni sa isa't isa. Sinabi naman ng pekeng si Gerald ay hindi kasya ang kanyang kamay sa posas. Ngunit sa tingin ng guni-guning si Jessie ay kaya niya ito. Hinihimok din niya ang totoong Jessie na subukang kumalas sa pagkakaposa sa kama. Dahil kahol na sa oras at malapit nang magtakip silim, ay maaari na siyang mamatay dahil sa dehydration. Naalala ni Jessie na naglagay si Gerald ng isang baso ng tubig sa may istante. Sinubukan niyang kunin ang baso para lamang matuklasan na hindi niya kayang inumin ito. Pagkatapos ay ipinaalala ng mga guni-guni kay Jessie na ang tag sa kanyang bagong damit ay nasa istante pa rin. Kaya inabot niya ito at gumawa siya ng straw mula sa tag at sa wakas ay nakainom na siya ng tubig. Ilang sandali pa ay nakatulog si Jessie at nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa tahol ng aso. Nagulat siya nang makita ang isang matangkad at pangit na lalaki na nasa kanyang harapan na ikinatakot naman ng asong askal. May hawak itong bag na puno ng mga buto ng tao at mumurahing alahas. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng guni-guning si Gerald na siya ang Moonlight Man. Isang signos para kay Jessie na sinusundo na siya ni kamatayan. Si Jessie sa kabilang banda ay naniniwalang isa lamang itong guni-guni at sinubukang kumalma sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata. Noon lang tinawag siyang mouse ni Gerald na naging dahilan upang maalala niya ang isang bagay mula sa kanyang nakaraan. Ang eksena ay nag-flashback sa nakaraan. Ang 12 taong gulang na si Jessie ay nasa bakasyon kasama ang kanyang pamilya sa isang lake house. Madalas siyang tawaging mouse ng kanyang ama bilang paglalambing. Ito ay nagsisiwalat na si Jessie at ang kanyang ina ay malayo ang loob sa isa't isa. Sumakay ng bangka ang kanyang ina at mga kapatid upang makita ang eclipse. Ngunit si Jessie at ang kanyang ama ay naiwan sa bahay. Ipinaalam ng kanyang ama kay Jessie na ang damit na suot niya ay nagpapakita sa kanya na isa na siyang ganap na dalaga. Pagkatapos ay inutusan nito ang kanyang anak na umupo sa kanyang kandungan tulad dati noong siya ay bata pa. Obligado ang inosenteng bata, ngunit ang kanyang manyakol na ama ay nagsimulang magbatil ng kanyang sandata habang nakaupo si Jessie sa kanyang kandungan. Sa kasalukuyan ay nagising si Jessie mula sa bangungot na ito dahil sa matinding sakit sa pagbara ng daloy ng kanyang dugo. Tinanong ng guni-guning si Gerald kung bakit hindi ibinabahagi ni Jessie ang alaala ng kanyang ama sa kanya. Sinabi ni Jessie na napakahirap itong pag-usapan at gusto na niya itong kalimutan. Ngunit ipinaalam sa kanya ng guni-guning si Jessie na ito mismo ang dahilan kung bakit siya nagpakasal sa isang mas matandang lalaki at isang abogadong katulad ng kanyang ama. Si Jessie ay pinagmumultuhan pa rin ng nakaraan at kahihiyan sa nangyari. Sinimulan niyang sisihin ang lahat maliban sa kanyang ama. Ipinagtatanggol pa niya ang kanyang ama dahil kumandong lamang siya dito at saka ito nagpaligaya sa sarili, ngunit wala namang ibang nangyari. Ipinikit muli ni Jessie ang kanyang mga mata at sinimulang balikan ang kanyang nakaraan. Nasa loob siya ng kanyang silid ng oras na iyon mula sa kanilang traumatikong bakasyon sa lake house. Nilapitan siya ng kanyang ama at humingi ng paumanhin sa kanyang nagawa, ngunit pinagbantaan siya nito na huwag itong ipapaalam sa iba. Sinisisi pa siya ng ama na kasalanan niya ang lahat dahil inakit siya nito at kung sakaling isusumbong niya ito sa kanyang ina, malamang na magagalit pa ito sa kanya. Nagising si Jessie kinaumagahan nang matagpuan ng kakaibang lalaki na dinidilaan ng kanyang mga paa. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang aso ang siyang dumidila dito. Nang subukang itaboy ni Jessie ang aso, ay mas lalo pa nitong kinain ang bangkay ni Gerald. Pumuputok na ang labi ni Jessie na nagre-resulta lamang ng dehydration.
Kalaunan ng gabing iyon, si Jessie ay may isa pang panaginip kung saan nakausap niya ang kanyang nakababatang sarili. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya kayang panindigan ang kanyang sarili laban sa pang-aabuso sa kanya ng kanyang ama. Inamin ni Jessie na anumang oras na nakikita niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ay nakakaramdam siya ng kilabot at takot na abusuhin din ito ng kanilang ama. Kinompronta naman siya ng nakababatang si Jessie na siya ang nagdesisyon para sa kanyang sarili, kaya nararanasan niya ang lahat ng paghihirap na ito. Bumalik muli ang alaala ni Jessie sa hapunan noong gabing iyon sa lake house. Habang tinatanong ng kanyang ina kung naging masaya ba si Jessie kasama ang kanyang ama, mahigpit na pinisil ni Jessie ang kanyang hawak na baso, kaya nabasag ito sa kanyang kamay. Tinulungan siya ng kanyang ama at ang kanyang ina ay nakatitig lamang sa kanya na nalilito, ngunit nag-aalala. Dahil sa alaalang ito, ay napagtanto ni Jessie na maaari niyang pakawalan ng kanyang kamay gamit ang bubog, at pagkatapos ay gamitin ang dugo pampadulas upang makawala sa mga posas. Itinaas niya ang kanyang tingin sa baso na nakapatong sa tabla. Agad na iniabot ni Jessie ang baso at binasag ito sa gilid ng patungan. Nagpupumiglas siya ng husto upang makawala sa pagkakaposas. Gayunpaman, nang makawala na siya ay wala na siyang lakas at natumba na lamang sa sahig. Sa kalaunan, buhay at malayang nagmaneho paalis si Jessie sakay ng kanilang sasakyan habang kumakaway ng paalam sa guni-guning si Gerald. Dahil sa life insurance ng asawa, nabuhay si Jessie ng matiwasay gamit ang insurance money. Nagtatag si Jessie ng foundation para sa mga inaabusong kababaihan katulad niya. Hindi na siya natatakot at nahihiya sa mga nangyari sa kanya. Ang pelikula ay nagtapos sa kanyang paglalakad sa labas, suot ang kanyang sunglasses habang ang haring araw na sumisikat ng napakaliwanag. Ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang bangungot sa buhay ni Jessie at simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay.